Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Update ko lang kayo dito sa bahay. Kung wala tayong pasok ngayon, bukas pa po pasok natin doon kay Mr. Nakamura. Inaasikaso ko itong mga breeder ko rito sa bahay, yung mga binigay sa akin ni Mr. Hideyunin. Kasi po dito ako kumukuha ng itlog na pinapadala ko sa Pilipinas. At marami na pong napisa ng mga itlog. Kagaya po na sabi ko, pang-apat na batch. Itong last na batch na itlog nila, pang-5 na. Kasi dinadamihan ko po, hindi naman 100% na napipisa. Kaya, ito, sa ngayon, gumawa po ako ng mixture ng parati ko pong ginagamit sa kanila. Nagbabad po ako ng bawang. Nilagyan ko po ng kalamansi at saka honey. Ito po, parati kong ginagawa sa kanila once a week. Tapos pagpaparising ko na po sila, tsaka ko lang po sila pupurgahin. Sa ano naman, kung hindi sila nakakaligo, andito po sila sa loob ng inuupahan kong bahay. Meron po nabibili rito na ipinapatak po doon sa may batok nila, sa may balat. At saka doon sa may puno ng buntot, dito sa may parang kagaya ng manok yung may langis. Ipapatak lang po doon sa balat nila para sa mga ano nila kuto, sa mga parasite po sa labas ng katawan. At purga naman po tayo sa loob ng katawan. So ito pong ginagawa kong conditioning po sa kanila pag pinapaitlog ko. Awan po ng Diyos, maganda po naman nagiging resulta. Healthy naman po yung mga napipisa roon sa bahay. Ito, papakita ko po sa inyo. Ito po, nag-improvise po ako ng syringe. Walang karayon, nilagyan ko po ng hose na malambot para hindi po na karoon ng diferensya yung lalamunan nila pagka sinuot ko. Papakita ko po sa inyo pag gamit ko po nito. Kung marami rin pong gumagawa nito, para sa akin ko, gusto ko lang po i-share sa inyo. Yan. Kasi po, pag nilagay ko po sa inuman at hindi naman po naubos, baka mapanis. Kaya ang ginagawa ko ganito, pinoforce ko po sila isa-isa na binibigyan. Ito na po. Pakita ko po sa inyo. Ito, may karga na. Yan. Tapos karga tayo ulit. Ito po, kaya po, pinipili po ito. Sa dami po ng kalapati doon sa Hideyunin's Loop. Ito talagang the best na mga napili ko. Bukod sa magandang bloodline, winning bloodline, at saka isa pa po, talagang foundation bird po ni Mr. Hideyunin. Pinagkunan ko po nito mga breeder po na nandito sa bahay. Papasalamat naman po ako at binigay sa akin. Matagal ko na po napili ito nung nagbe-breed ako, nung nagpapadala kami sa Taiwan at sa China. Binase ko po doon sa magandang pedigree na pag na-auction yung mga mahal na nabibili, doon po ako kumuha ng mga nandito po ngayon. Kung sino yung gustong-gusto ng mga Taiwanese at saka Chinese na mga binibili nilang bloodline ni Mr. Hideyunin, doon po ako kumuha. Meron din po rito mga ilang-ilan na galing naman po doon sa kabilang loob, yung mga first class po kasi na itlog na hindi pinapalitiman, hiningi ko, pinapisaan ko nung kay Mr. Hideyunin, nakapisaan naman. Tapos nung umalis ako ron, sinabi ko na hindi niya kalapati yun, binigay naman po sa akin. Gaganda nila,
bibigyan ko. Kaya wala akong ma-share sa inyo. Ito, i-share ko po sa inyo ito. Yung ginagawa ko rito. Mixture po ito ng, ulitin ko po, bawang, kalamansi, at saka pure honey. Ang kagandahan po rito sa Japan, yung mga pure honey po na nabibili rito, talagang pure. Kasi nga po, hindi po sila gumagawa ng peke rito. Isa pa po, sa dami po ng bulaklak, kagaya nung nakaraan, itong buwan na to, saka nung nakaraan, halos karamihan ng mga bundok at saka mga na bulaklak yung mga tinatawag nilang cherry blossom, yung sakura. Kaya marami na naman po na-produce na mga honey, ating mga insekto, yung mga honeybee. Ito po, isa sa mga paborito ko, yung Morris Gordon Josephine Line. Ayan, papakita ko sa iyo. Susubukan po muna natin. Sanay na po sila rito sa ganitong sistemang ginagawa ko. Kasi hindi po kagaya ng Pilipinas, dito po sa Japan, wala kang makikita na nagkalat na mga bilihan ng mga patuka, ng mga gamot. Ang mapupuntahan mo lang dito yung mga home center na nagtitinda ng mga gamit po ng mga aso, pusa, at meron din po mga ilang mga hayop. Pero bihirang-bihira po makakabili rito ng mga para sa mga kalapate. Karamihan po ay ma-order. Ito po si Josephine Line na Morris Gordon. Maganda pa rin. Magmula nung maliit to, mas maganda siya nung bata siya, ng mga 2 months old. Talagang makikita niya yung kulay niya, ganda. Eh, medyo nagbago at may edad na siya, pero maganda pa rin. Yung buntot niya, merong may kulang. Teka. May kulang ulit, reflex sa inyo. Sayang, gusto ko po iuwi ito. Miski na yung bang gagastusan ko po na yung gagawin siyang papatigasin. Sasacrifice ko na po para may uwi ko lang. Kaso wala po talaga. Gusto ko siyang may uwi. Para may remembrance po ako dito sa napasisiw ko na to. Na Morris Gordon Josephine Line. Kagandang ibon. Meron na rin naging anak to sa Pilipinas, pero hindi kagaya niya. Baka sakali sa tagal na ibibreed ko, pagka nasa Pilipinas na ako, may lalabas din ang kamukha niya. Kaya ginawa ko nito, pinarisan ko rin siya ng Josephine Line na halos puro marami ng puti para makuha uli yung kulay ng tatay. Ganda-ganda ko rin sa kulay nito. Pwede pong isali sa color racing, pwede rin po isali sa mga genetics, yung mga fancy pigeon. Ito po yung pinaris ko. Konting tulog na lang, malapit na po uuwi si Kuya Toybits. At kung di man madadala itong mga to, meron naman tayong mga kapwa Pilipino at saka mga ibang lahi na kukuha nitong mga ibon. At napakaswerte nila. Wala pong hirap. Napilihan ko na po sila. Kasi naawa naman po ako kung basta papakawalan ko lang saan sila kukuha ng kakainin nila. Kaya mas maganda pa, may pasa ko na lang sa mga ibang nagkakalapate. Pilipino man o ibang lahi, basta gusto nila mag-alaga. Ito po yung pinaris ko. Josephine Line, Morris Gordon.
Kung 100% na po sana napipisa yung mga pinapadala kong itlog, marami na. Kaso nga, ang ginagawa ko, dinadamihan ko na lang yung pagpadala para may mapisaman na halos wala pa pong 50% ang mga napipisa. Alam niyo naman po ang bagahe sa Pilipinas, ay mga empleyado, winawalang hiya po nila, inahagis-agis po yung mga yung mga maleta natin. Kaya hindi po maiwasan, may dadating doon, may mga basag, nagtataka ka, ganda-ganda nga ng pagkakaimpake, nababasagan pa. So talaga, ang diferensya, yung po mga empleyado natin sa mga airport na nag-handle po ng mga bagahe. Winawalang hiya po nila yung ating mga bagahe. Kaya hindi po rin safe. Kaya ang ginagawa na lang natin para maganda miski pa paano, maliit ang chance na may mapisa. Miski pa paano may napipisa. Sa ngayon po, kung di ako nagkakamali, nasa 40 na. Ang mga napisa natin ito nasa Pilipinas. Yun po, marami nagtatanong nga pala, ano po natin yan? Kung maraming gusto mag-acquire na yung mismong itlog na galing dito, napisa sa Pilipinas, gusto nilang bilhin. Pero sabi ko, hindi po. Sa hirap po ng sistema ng pagpadala ng ibon, ang gagawin ko po, yung mga galing dito na direct na napisa sa Pilipinas, gagawin ko pong breeder. So yung magiging anak, isa-share ko rin po sa mga gustong makakuha. Hindi po yung direct yung napisa na itlog na galing dito. Kung hindi yung magiging anak nila, sila rin ang pinagpaparis ko. Kaya island born pa rin po ang labas. Kumbaga sa full blood pa rin. Hindi ko hinahaluan ng iba. Tayo sa kabila. Ito, pakita ko sa yung pinaka-paborito ko. Ito po, pakikita ko sa inyo yung pinaka-paborito. Alam niyo po, mga walang sing-sing to kasi yung po kasama ko, alam niya na ibibigay sa akin nung matanda, si Satyo. Yung pumalit po sa akin doon na dati rin na empleyado ron, na pinalitan ko, after 9 years bumalik. Siyempre po, pwesto niya yun, nag-giveaway na lang po ako. Para hindi po maging issue. Ako na rin po mismong kusang loob na basta yung pangako sa akin, natupad naman, goods na po sa akin yun. Ito, pinaka number 1 po rito. Ang swerte ko na makakakuha nito. Ito. Grabe, oh. Katawan, hipo, lahat na. Itsura. Saka isa pa po, ang bloodline nito matindi. Ito po yung huling-huling anak ng apo ni 019. Anak po ito na direct anak po. Ako po nagpasisiw, kaya alam na alam ko. Anak po ito ni 319, 07319. Na apo po ni 019 na nagbigay po ng napakagandang record kay Mr. David at napakagandang resulta at nag-anak po ng maraming winner po sa kanya at saka yung mga ini-import namin nagpasikat po sa Taiwan at saka sa China. Kalinya po nito. Oh, grabe. Gusto ko po ito. Yun naman isang pinakita ko, yung sa Morris Gordon, yung sa kulay niya naman, at saka yung bloodline niya rin.
Ito po, yung kapatid po nito na babae, napunta po kay Mr. Hayashi. Tapos yung isa pang generation na buhay ko, sayang po, alam ko lang po na hindi na magpo-produce yung tatay nito. In-stock ko na po lahat. Ang problema nga po, doon kay Mr. Rene yun, pag alam niya na aanak pa yung tatay nito, inaano niya kagad, sinisave niya at tinatawag niya kagad doon sa mga kaibigan niya, Taiwanese at saka mga Chinese, pinagagawan po nila. Napakamahal po ng pagkakabili nila. So ito po, isa ron sa mga mahal. Ngayon, yung kapatid nitong babae, napunta po kay Mr. Hayashi, napanalo niyo pa yung anak, ginit-bird niya po sa akin ng libre po. Sensya na po, improvise na yung mga kulungan natin dito kasi nga po, sa labas ng bahay, sa biranda, bawal. Kaya ito, nasa loob sila ng kwarto. Kumbaga sa ano, VIP sila rito. Ito ang pinagbangga ko. Ito po yung napa-champion po ni Mr. Hayashi na anak po ng kapatid nito na babae. So, kaya ang sisig niya iba. Tsaka hindi natanggalan ng sisig nito dahil nga po hindi na pinakailaman ng kasama ko dahil hindi naman sinsing Mr. Deunin. Hindi pa gano'n sanay sa subo ito. Kung ano pong hipo nun, tsuhin niya. Angkin niya. Kapatid yun ng nanay niya. Ito po yung naging anak yung kapatid nito. Hindi ko lang alam kung stock bird ni Mr. Hayashi. Ito po, nanalo sa 450 kilometers. Short distance race po dito sa invitational race po dito sa Japan. Kaya po yung singsing niya, iba. Kudrado. Disensor po yung singsing niya. Ngayon, ito po, crossbreed na po ito. Hindi po pure. Ang nanay niya po, Johnson. Ang tatay niya po, Morris Gordon. Kaya, naging flyer siya. Kasi hindi naglilipan din si Mr. Hayashi ng pure breed. Yan, wala po ako may update sa inyo. Ito, dito na po tayo. Yan sa mga yan. Subukan po natin. Papakita ko rin po sa inyo. Ito po yung Morris Gordon na black na nagpapadalo rin po sa Hideo Niso. Anak din po ito ng champion na breeder po doon sa Hideo Niso. Kaya sinasabi ko, napakaswerte ng mga makukuha dito mga to. Hindi ko po sila maiwan-iwan. Kaya wala pong maampun sa kanila o bilhin na lang po. Miski magkano na lang para naman mabawi ko yung mga ginastos ko sa patukan nila. Taon na rin po itong alaga ko eh. Ganda nito. At meron din po tayo rito yung sa kabilang look na pakita ko sa inyo.
Doon po sa kabilang loop na pinagtatrabaho ko, kalapatids. Hindi ko po alam yung mga bloodline doon. Hindi ko sinasabi. Ang alam ko lang po, yung isang bloodline na Paul Sion. Yan lang po ang alam ko. Tapos yung iba hindi ko na po. Kasi hindi po ako nagtatanong ng mga ano kay Mr. Nakamura at saka isa pa po, susulpot. Nagkikita po kami nun. Kada sweldo lang. Pagka alam niya na nakaisang buwan ako, tsaka lang kami nagkikita. Ito po, itlog po na galing sa kanya na napisa po sa kabilang loop. Anak po ito, itlog po ng imported. Imported po doon sa kabila. Yan. Ganda. Katawan, mata, ang belt ng body niya, pakpak niya, kompleto. Halos lahat po ng mga nandito. Wala pong patapon, puro po napakaganda. Wala pong biro, kung sakaling yung mga nagpupunta nga rito, pag nahawakan sila, nagugulat eh. Mga nagkakalapati yun, sabi nila sa akin. Yung sarili nilang komento, sabi nila, kuya, may mga kalapati ko sa Pinas, nakakahipo ako ng mga kalapati sa Pinas, pero ibang klase yung mga alaga mo dyan. Talagang napakaganda nila. Ito po, itlog din po ito na imported. Nanggaling din po sa kabila. Ito. Graysel. Nanay cross sa black. Graysel na Graysel yung nanay dito. Na cross sa black. Kaya ang lumabas para siyang Tiger Graysel. Doon sa kabilang loop kasi halos naabutan ko pa yung mga winner, yung mga imported, nandun pa hanggang ngayon. Ang sinasalihan po nun, puro one loop race. Wala pong ibang ano kasi walang flyer doon, puro breeding lang. Nakita ko pa sa inyo yung isa pa, yung isang Louis Opel. Louis Opel po, malalaking kalapate. Ang ano niya, foundation na Louis Opel na nag-introduce dito sa Japan ng mga Louis Opel. Unang-unang nag-uwi po rito si Mr. Deonin. Ang pinanggalingan nila si Orange Slate. Ano nyo po, i-search nyo po si Orange Slate. Ito mga lahi niya. Laking kalapate. Lubag. Yan lang po ang ginagawa ko na mga conditioning sa kanila. Kasi wala akong ganong ano rito. Walang gamot. Walang vitamin. Bihira. Walang mabilan. Ito po, Jansen. Sa Blue Bar Line na Jansen, kung gusto nyo pong i-search yung pinanggalingan po nito, nanggaling po kay Jansen Brother, Arindok, si Blowe 2000, na napunta rin po sa loop ni Mr. Deonin. Ito po, kalahi niya. Sa ibang ano naman, hindi naman sa 019.
Pwede kay Blowy 2,000. So, last po. Itong Paul Sayon. Natapos ko na yung Paul Sayon na babae. Hindi ko na naipagkita sa inyo. Ito, single tail. Anak po na imported. Itlog na galing kurot. Napisa sa kabilang loop. Paul Sayon. May babae ako dito, nandiyan sa kabila. Ngayon, naka-individual sila. Nanghiwa-hiwalay, pero grabe po mga itlog nila. Ang dami ng itlog. Papakita ko po sa inyo. So, gawa po siguro ng mga grits at saka patuka. Yan, no? Ang dami ng itlog pero wala pong similya yan. Hindi po ibebiyahe sa Pinas yan. Pag pinagsama-sama ko na to, saka lang po tayo makakuha ng pambiyahe sa Pinas. So hanggang dito na lang po ang aking update po sa inyo sa araw na to. Medyo napahaba po ang ating update sa inyo. So hanggang dito na lang po. Maraming po ay sa inyong mga walang sawang tumatangkilik po sa YouTube channel ko. Like, share, and subscribe na lang po. Pag may awa po dyan ang Diyos, magkikita-kita na rin po tayo. Konting tulog na lang. Pauwi na po si Kuya Toy Beach. Maraming po salamat. Arigato po. Bye.